Ang National Food Authority lang ang may kapangyarihang magangkat ng bigas sa bansa sa ilalim ng batas. Pero sa ilalim ng tinatag na programa ng Administrasyong Arroyo noong 2008, pinayagan ng mga pribadong grupo, mga ordinaryong magsasaka at mga kooperatiba na makapag-import ng bigas. Maganda ang layunin ng programa pero posibleng may pagkakataong naabuso ito. Balitang hatid ni Sherian Torres. Mula 2008 hanggang 2012, halos 300 pribadong grupo, magsasaka at kooperatiba ang nakinabang sa PSF-TES o Private Sector Financed Importation Tax Expenditure Subsidy Program ng National Food Authority o NFA. Sa ilalim nito, walang babayarang buwis ang mga importer at may kota o limitado lamang ang bigas na maaaring iangkat ng bawat isa sa kanila. Pinag-aralan ng GMA News Research at Special Assignments Team ang opisyal na listahan ng mga importer na nakinabang sa PSF. Lumalabas, may ilang pare-pareho ang mga contact person, may pare-parehong office address, at ang iba pa, lumalabas na may parehong tao sa likod ng ilang kumpanya. Mahaba man ang listahan ng mga importers, posible na may iilang tao lang sa likod nila. Sa mga naunang investigasyon ng Commission on Audit o COA at ng Senado, nasita na ang mga ganitong kaduda-dudang detalye ng mga importer. Nagkulangan ni NFA na examinin ang lahat ng aplikante. Maraming loopholes. Bakit mo pinayagan ang 10 na sabay-sabay ang opisina at sabay-sabay ang address at sabay-sabay ang lawyer? Sa listahan ng NFA, may isang Sheila Colobong na representative o kinatawan ng Pure Feeds Corporation at Santa Rosa Farm Products noong 2008. Base sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC, pareho ang presidente ng Pure Feeds at Santa Rosa Farms. Iisa rin ang address na gamit ng parehong kumpanya. Noong 2008 at 2009, nakapag-angkat ang dalawang kumpanya ng halos 28,000 metriko tonelada ng bigas. Isang Alfred C. naman ang tumatayong representative ng Golden Season Grain Center, LM Cereal Corporation, at nang nakalistang isang Dolorita Principe. Noong 2009, nakapag-angkat ang grupong ito ng 15,000 metric tons ng bigas. Sa ilalim ng PSF, nakalibre sila ng hindi bababa sa 30 milyong pisong buwis. Noong 2008 at 2009, nagsilbi namang kinatawan ng dalawang individual at dalawang rice mill si Sofia Guzman. Minsan na nasita ng COA si Guzman dahil sa kanyang koneksyon sa may 35 farmers organization mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang NFA na siya nagbibigay na accreditation sa mga importer, iimbestigahan daw ang kanilang pagkakaugnay. Yung sinasabi mo na iisa lang ang pangalan o isa lang ang presidente. Tingnan natin yun kasi ako biglang naglaro sa isip ko na baka maraming pera to. Isa lang. Nadiskubre rin ng GMA News na ang ilan sa mga rice importer, automotive parts o electronics ang nakarehistro negosyo o ang iba pang linya na wala namang kinalaman sa agrikultura o bigas. Hanggang ngayon, patuloy namin kinukunan ng pahayag ang mga nabanggit naming importer. Nagagamit pa ulit-ulit yung permit na yon at nakakapagpasok sila ng mas maraming bigas kaysa sa what was permitted. Simula 2011, ipinatupad na ng NFA ang public bidding, kapalit ng sistemang first-come, first-served basis. Bawal na ding tumayong kinatawan ng isang individual para sa dalawa o higit pang grupo. Patuloy naman daw nare-repaso ng NFA ang mga pamantayan ng PSF, kabilang ang pagsasaayos ng proseso sa application at accreditation ng mga importer. Sherian Torres, GMA News.